so good to remember the goodness of God. Hallelujah. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito ang tamang lugar para isipin ang mga pagkakagapi o problema, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ito ang tamang lugar para maging malungkot. Hallelujah. Ito ang tamang lugar para isipin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa lahat. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Buksan mo ang iyong labi. Hallelujah. Dahil mabuti ang Diyos natin na karapat-dapat purihin. Karapat-dapat sambahin. Hallelujah. Karapat-dapat pasalamatan ang Diyos, mga kapatid. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ano man ang mangyari, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Kaya kinakausap ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, siguro pwedeng gawing mensahe ito, Panginoon ka. Dahil ikaw ay pag-ibig, amen ko na naman. Ang kanak painganalpas, amen ko na naman. Sabi ko, Lord, dahil ikaw ay pag-ibig, dahil ikaw ay nagmamahal, sabi ko, nguri kayo, amen kayo nga amen, anak painganalpas. Amen kayo nga amen. Awan nam na maak nga ramidem nga madi. Kasi pag-ibig siya, una-una, ayat isuna. Kaya ag-ayat. Iso nga amin nga papasamak nga ramidem ni Apo Diyos, di ay ayatem na. Hallelujah. Ay pawang mabubuting bagay, mga kapatid. Dapat alam mo yan. Kung alam mo mahal ka ng Diyos, at ikaw ay nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, puro magagandang bagay ang gagawin sa iyo ng nagmamahal sa iyo. Ilagay natin sa isipan ito, wala ng tunay na pagmamahal na masusumpungan ng tao kung hindi sa Diyos na pag-ibig, mga kapatid. Kaya kung merong magpaparamdam, magpapanggap na nagsasabing higit pa ang pag-ibig nila, mga kapatid, sa lahat. Kung may magsasabi, ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ayan, huwag kayong maniwala doon. Amen. Pag may magsabi sa iyo, ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo, tingnan mo siya, mga kapatid. Titigan mong maigi dahil hindi totoo yun. Amen. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Nararamdaman mo pa ba yung pagmamahal niya sa iyo, kapatid? Hallelujah! At kung nararamdaman mo, lalo natin siyang mahalin, mga kapatid. Hallelujah! Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, hallelujah, sa ating mga buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, ang Diyos natin ay mananatiling mabuti sa atin. Hallelujah. Maraming nangyari sa buwan ng Mayo, ngunit salamat sa Diyos. Amen. Tuwang-tuwa ako ng Panginoon. He is in control, mga kapatid. Ang Diyos siya lagi, mga kapatid. Hallelujah. Ang may control ng lahat ng bagay. Kaya huwag tayong malungkot sa pansamantalang problema.
karamdaman, mga kapatid, at ano pa man dinadanas natin. Hallelujah. Tignan natin lagi na ang magagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil siya ay mabuti, makapangyarihan, mga kapatid, at tapat sa ating buhay. Wala na tayong dapat hanapin pa eh. Siya lang yung tapat sa buhay natin. Kaya huwag tayong hahabol-habol sa tao, mga kapatid. Huwag tayong hahabol-habol sa tao na pag sinabi ng tao sa iyo, sige, bahala ka, hindi ka na namin tulungan. Sabi mo, meron pa namang totoong tapat sa akin, kamon. Amen. O, sige, hindi na kita susuportahan. Sabi niya, meron pa namang suporta na mabuti doon sa taas na nagmumula. Hallelujah. Bahala ka, wala nang makakatanggap sa iyo. Sabi nila, wala nang magmamahal sa iyo. Meron pang tulay na pag-ibig. Hallelujah. Nandoon. Hallelujah. Nagbigay ng buhay. Hallelujah. Nung tayong makasalanan pa. Paano pa kaya tayo ngayon, hallelujah, na naglilingkod sa kanyang purihin ang pangalan ng Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, sanayin natin na ibigay natin ang best natin lang sa Panginoon. Amen, dahil hindi gumagawa ang Diyos ng hindi best para sa atin. Laging maganda, laging mabuti, laging the best. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Amen. Kaya anumang mga bagay ang ating madaanan, i-enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pag nasaktan tayo sa labas, pagdating sa paglilingkod, i-enjoy natin. Amen. Pag nagkaroon tayo ng karamdaman, pag maglingkod tayo sa Panginoon, i-enjoy natin. Yan ang pinakamahalaga. Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, mga kapatid, kapag tayo'y may kagalakan sa Panginoon, ibibigay niya yung nasa ng ating mga puso. Dali lang. Pray ka nga ng pray. Lagi ka namang malungkot sa Panginoon. Di ba? Nagbibigay ka nga, malungkot ka na. Sakit tinakam mo, mga kapatid. Umay ka din, church, nagsakit tinakam mo. Brother Mario. Madi. Awan namnamaan tayo nga nasaya at nakasjay. Kaya kung lagi tayong masaya naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, amen. Sabi ng Panginoon, ibibigay niya ang ninanasa ng ating mga puso. Amen. Kaya lagi na, gawin nating pribilehiyo, hallelujah, ang paglilingkod sa Panginoong Diyos at ang nasa ng ating puso ay ibibigay ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Wala yatang inaasahan yung iba dito, Sa adutinam naman, naraminan ay habo. Madaydayaw ka ako, madaydayaw ka ako. Kung pwede lang. Yung iba, ewan ko, gusto mo ba maligtas yung pamilya mo? Ako, kung meron akong pinaka-ninanasa, maligtas lahat ng pamilya ko, mga kapatid. Kung meron, yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Magkita-kita kayo doon sa langit, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Pag doon yung kapatid mo, nandun nanay mo, nandun tatay mo, nandun mga pamangkin mo, nandun mga apo mo. Wow, ang sarap ng pakiramdam, mga kapatid. Nagtataka ko doon sa iba, parang ligtas na lahat yung pamilya nila Parang wala silang pagnanasa. Ang sabi ng Bible, magalak tayo sa Panginoon, mga kapatid. At ibibigay ng Diyos, hallelujah, ang ninanasa ng ating mga puso, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise God, praise God. Hindi ang gamit, mga kapatid. Nasisira ang gamit, nawawala ang pera, nawawala lahat, pati kalakasan, nawawala. Tingnan niyo yung mga mukha ninyo, lalo na yung mga medyo nag-iedad na, hindi ganyan ang itsura niyo noon. Nagpinta siguro dito ni Inang Josephine niya. Di ba? Amen, kuna naman. Madaydayaw ti Apo.
Ha? Talaga. Bakit? Wala namang ginawang Diyos na pangit eh. Mga kapatid, kaya sabihin mo sa katabi mo, ituro mo, mga kapatid, maganda ka. Doon sa maganda. Maganda ka. Huwag mo idikit yung daliri mo, hindi maganda. Huwag mo idikit na sa... Pag sinabing beautiful, ang beautiful, general term yan, kasama ang Panginoon, He is beautiful. Maganda. Walang nilikha ang Diyos na hindi maganda, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Pero nagbabago tayo eh. O isama natin si Inang Sinaida. Nagtatampo yata si Inang Sinaida eh. Maganda din siguro yun, lalo nung dalaga. Ngayon nga, mano taon mo ni Inang? 78? Maganda eh. Di lalo nung bata, mga kapatid. Madaydayaw ti Apo, mga kapatid. Ibalato na natin sa mga nanay, mga kapatid, huwag nang makipag-agawan yung mga lalaki ha. Purihin ang Panginoong Diyos, madaydayaw ti Apo. Dapat lagi tayong masaya. Mga kapatid, hanggat hindi maligtas ang lahat, mahal natin sa buhay, mga kapatid, hindi tayo ipigil na magnasa, mga kapatid, gusto natin, hallelujah, magiging tunay na langit ang langit, kung kompleto ang pamilya natin, mga kapatid, doon sa piling ng Panginoon. Kaya magpakasaya tayo na maglingkod sa Diyos. At tulungan natin sila, mga kapatid. Amen. Na sila ay makakilala sa ating Panginoon. Inang Josephine, madali lang. Kwento mo lang yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Ooperahan na ako. Pinauwi ako ng doktor. Pinagaling ako ng Diyos. Kailangan makilala mo yan, sabihin mo. May testimony ka. May patotoo ka. Gamitin natin yan. May taas ang pangalan ng Panginoon. Yan ang iniiyakan ko, mga kapatid. Alam nyo kung ano? Yung mga nilikha ng Panginoon ay manumbalik sa Kanya, mga kapatid. Pag umuwi ako, galing Bible study, nananalangin ako, wala naman nakakarinig sa akin. Nagmumotor ako, mga kapatid. Wala nakakarinig. Nagsasalita ako. Panginoon, kawawa ang mga tao pag hindi mo sila kahabagan. Na sila'y nilikha mo na kung saan-saan sila nagiging busy at saan-saan sila naglilingkod at ang iba'y bilanggo ng kaaway, mga kapatid. Itong panahon, Panginoon, kahabagan mo sila at muli silang makabalik sa tunay na lumikha sa kanila. Sa tunay na mabuti sa kanila, sa tagapagligtas ang ating Panginoong Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Magpagamit tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung may ginamit sa iyo ang Panginoon, magpagamit din tayo sa Panginoon para sa ibang mga tao. Kaya ka nandito, tandaan mo yan. Kaya ka nandito, makinig ka. May ginamit sa iyo ang Diyos, at kailangan mo ring magpagamit sa Diyos. Dahil hindi lahat ng malapit sa akin ay malapit sa inyo. Naintindihan niyo ba yun, Richelyn? Meron kayong kaibigan na hindi namin kakilala. Meron kayong close na hindi ka malapit sa iba. Lalo na yung kamag-anak nyo, hindi namin kamag-anak. Amen. Magpagamit tayo sa kanila, mga kapatid. Sa kamay ng Panginoon at sila ay dalhin ng Panginoon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Yan ang dahilan ba't tayo nandito. Hindi tayo lang. Nasira mo na yung plano ng Panginoon, Brother Joseph. Ano nga dadaulan ti plano ni Apo Diyos nga, agpatinggalangan ng kingka. Masapul nga sika kat maaramat ni Apo Diyos. Iti sabali at tao. Tayo magpapagamit sa Panginoon, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Dapat masaya tayo na magpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. So, habang tayong lahat ay tumatayo, Inang, tumayo tayong lahat. Panandalian. Buksan natin mga Biblia sa aklat ng Mateo. Ngayong huling araw ng buwan ng Mayo,
ay huling linggo din naman ng buwan ng Mayo, mga kapatid. Kaya nawa itong buwan na ito ay tatapusin natin, mga kapatid, na mayroong paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. Pagtanggap ng pag-aaral sa kanyang mga salita. Babasahin natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 7, ang 3 talata, mga kapatid. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Good to see you, mga kapatid. Yung iba, hindi yata sinasabi sa akin ito, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Buti na lang, mabuti talaga ang Panginoon, mga kapatid. Huwag kayong magtampo, huwag kayong magalit pag hindi nila sabihin sa iyo na good to see you, ha? Ito, siya lagi, gustong-gusto niya tayong makita, mga kapatid. Hallelujah, ang Panginoon. Kaya magpatuloy tayo. Matthew chapter 7, verse 21 to 23, ang ating teksto ngayong May 31, 2026. Buksan natin ang ating mga puso, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven." Sayang, no? Halos lahat pa naman ng tao ay tumatawag sa Panginoon na Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi naman sinabing lahat. Sinabi, hindi lahat. Okay? So, meron pa rin, mga kapatid. Ang kadugtong niya, sabi niya, "But he who does the will of my Father in heaven." Ang sigurado na maliligtas na tumatawag sa Panginoon ay yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Dahil sabi niya sa 22, "Many will say to me in that day," may tinuturo siyang panahon, mga kapatid. Darating ang panahon sa paghuhukom. Ang mga tao ay magsasabing, "Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works?" Ang sasabihin ng Panginoon, itong nakakalungkot, pangalawang nakakalungkot, mga kapatid. Yung unang nakakalungkot, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon nakapasok. Pangalawang nakakalungkot, hindi lahat ng gumawa, mga kapatid, ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok dahil ang sasabihin niya sa verse 23, mga kapatid, "Then will I profess unto them." Sinabi na ng Panginoon yung sasabihin niya, mga kapatid, "I never knew you." Hindi kita kilala. "Depart from me." Lumayo ka sa akin. "You workers of iniquity." Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Hindi tayo nandito para sabihan ng Panginoon na hindi niya tayo kilala. Hindi tayo nandito para hindi tayo makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Kaya buksan natin ang ating unawa, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay ating gamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang makaiwas tayo sa mga bagay na ikakalayo natin sa Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakila ka, amang banal na mabuti at tapat. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos.
Ikaw si Jesucristo, nag-iisang Panginoon. Maghari ka sa iyong tahanan. Maghari ka sa bahay panambahan na kung saan kami nagtitipon, Panginoon. Ikaw, O Diyos, amang banal, Lord God, ay naway nasa kalagitnaan ng aming pagkakatipon. Ikaw ang dahilan kung ba't kami naririto, Panginoon. At ikaw ang dahilan kung ba't kami gumagawa, Panginoong Diyos, sa iyong tahanan at sa bayan na ito, Lord. Ay Lord, samahan mo kami, Panginoon, I pray. Let the Holy Spirit move in our midst. Lalo na sa aming pag-aaral, buksan mo, Panginoon, ang aming kaunawaan. I release, hallelujah, the light of the Lord to shine on us. Illuminate our minds, Father. Speak to us, hallelujah, by the power of the Word. Let your Word be a blessing to the hearers, Lord. Let your Word be a blessing to the faithful, Lord God. Hallelujah. Ang iyong salita'y maging pagpapala sa mananampalataya. Maghari ka, Lord, at ang tinig mo nawang siyang marinig sa aming mga espiritu, Panginoon. Lord God, tulungan mong bawat isa. Ikaw, O Diyos, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Abutin mo kami, Panginoon, sa tunay naming pangangailangan, Lord. Na kami po'y manahan din naman sa kalooban mo. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, dakilang Diyos, sa lahat ng makikinig at tatanggap ng salita mo. Pagpalain mo sila. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, umaasa kami sa tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa aming sarili po ay wala kaming magagawa, dakilang Ama. Sa tulong mo, Diyos, ay walang imposible, Panginoon. Kaya, Lord God, hallelujah, we claim the victory, Lord, today. For the glory and praise of your name, Lord Jesus. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Itong aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan mo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos na mabuti. Hallelujah. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible. The only wise God, the honor and glory forever. Forever and ever. Amen. Hallelujah. Pakinggan nating maigi ang pagtuturo ng salita ng Panginoon dahil kagaya ko noon, mga kapatid, meron akong experience noon na kung maniniwala lang ako noon, may mga tao na akala natin yun yung paraan para maligtas ang tao. Kaya makinig tayong maigi dahil wala nang ibang paraan sa ikaliligtas kung di sa ituturo, mga kapatid, sa araw na ito. Dahil ang mensahe ng Panginoon sa atin ay mayroong pamagat na nagsasabing, saved by doing the will of God. Tunay ngang may kaligtasan. Past tense, saved, mga kapatid. Ligtas tayo, mga kapatid. By doing the will of God. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya at may lakas ng loob, mga kapatid, sa Espiritu Santo, na tayo ay maliligtas ang tao, sigurado. Ligtas yan. Kung siya ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon. God bless you, mga kapatid. Pwede na kayo makaupo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. At welcome din ang ating pong bisita. I would like to welcome her personally. Madaydayaw ti Apo. At agyaman kami nga makaduwada ka. Inang, anya na gani inangan? Kamag-anak mo siya, di ba?
Magkamag-anak kayo? Madaydayaw ti Apo. Wala pang kapilya dito noon. Naalala ko yung asawa niyo. Pinag-pray ko dyan noon. May sakit. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid ang ating pag-aaral. Praise God. Saved by doing the will of God. Gusto kong ipaunawa sa inyo ang tunay na paraan ng kaligtasan. Dahil ulitin ko, pag ang tao ay walang alam, mag-i-imagine yan eh. Pag hindi mo alam, ay siguro ganito. Ayan. Ay siguro ganito. Noan mo nga mo. Pero pag may alam ka, hindi mo sasabihin yun na siguro. Hindi. Alam mo kung ano, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na sa kaligtasan. Huwag natin, ay siguro ganito. Paano kung hindi? Ay siguro ganyan. Paano kung hindi? Sabi ko kanina, dahil kung naniwala lang ako noon sa sinasabi nung mas matanda sa akin, may pinag-aralan yun, hinahangaan ko yun. Pag naglalayas ako noon, sana mapanood niya, doon ako pumupunta nung bata ko. May bakery sila mga kapatid, pag naglalayas ako, doon ako pumupunta. Sabi niya sa akin, alam mo punanakin niya. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya. Hindi siya papayag ng mga tao, mga anak niya ay pupunta sa impyerno. Kaya sabi niya, ililigtas ng Diyos ang lahat. Kaya noon, mga kapatid, dahil wala naman akong alam sa Biblia, ay, oo nga, kunakmata. Oo nga, ang Diyos ay pag-ibig. Sige, kaya tuloy ang kalukuhan, mga kapatid, tinda ng marijuana. Ang dami kong marijuana noon sa bag nung time na yun, mga kapatid. Na dapat ang tama, mga kapatid, kung tayo ay dadalhin sa Panginoon, tayo ay magsisisi sa ating mga ginagawang mali. Yan ang palatandaan na yung taong kumakausap sa iyo ay sa Diyos. Kung ikaw ay tutulungan niyang magsisisi ka talaga, maalala mo yung lahat ng maling ginagawa, yun yung taong dinadala ka sa Panginoon. Kaya sabi ko mga kapatid, patungkol sa kaligtasan, kaya pagtanungin nyo lahat, subukan nyo mamaya, subukan nyo lang, mamaya, kumuha kayo ng notebook, tanungin nyo yung mga tao, palagay mo paano ang tao maligtas, may sagot yan. May sagot yan. Ang lagi kong naririnig, ganito basta wala kang tinatapakang tao. Ba't meron ba mga kapatid? Yan yung mga basta wala kang tinatapakang tao. Ito pa yung kadugtong na medyo imposible, sabi na, basta wala kang ginagawang masama. Mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Walang mabuti, wala kahit isa. Kaya hindi totoo yun pag sinabing, basta wala kang ginagawa. Lahat mga kapatid, nagkakamali. Hindi dapat natin gawing hula-hula. Subukan nyo, John. Subukan nyo. Punta ka sa barkada mong nagsisimba. Punta ka sa kamag-anak mo na hindi nagsisimba. Punta ka rin sa barkada mong hindi nagsisimba. Subukan mo. May sagot yan. May sagot yan. Kaya nga nila ginagawa yung ginagawa nila dahil meron silang alam na akala nila yun ang ikaliligtas. Pero ang totoo mga kapatid, wala sa atin mga tao. Hindi tayo ang magsasabi kung paano maligtas mga kapatid. Ito ang magsasabi kung paano. Kung gusto mong sigurado ang kaligtasan mo, huwag tayo kung saan-saan makikinig mga kapatid. Makinig tayo doon sa salita ng tagapagligtas. Hallelujah. Doon sa Panginoon mga kapatid, na totoong mga ngako at tutulong sa atin para maligtas tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon mga kapatid. Kaya makinig kayo, huwag kayong mabibigla, baka atakihin kayo mga kapatid. Hindi sapat ang steps of salvation para maligtas. Diba? Pastor, di ba nagtuturo tayo para pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu, mamuhay ng kabanalan, magpatuloy sa paglilingkod, sa pagkakatipon.
Ayan, mga kapatid, at maging alagad ng Panginoon. Di ba? Yan tinuturo natin noon. Noon pa. Na yun ay steps of salvation na sinasabi natin. Pero ang totoo, mga kapatid, makinig kayo hindi sapat yun. Minsan kasi nagiging mayabang tayo Pag nagawa na natin yung step of salvation, parang akala mo, naligtas mo yung sarili mo dahil sa hakbang ng kaligtasan. Makinig kayong lahat, ulitin ko mga kapatid, hindi sapat ang steps of salvation para maligtas. Hindi ko sinasabing walang kwenta, sabi ko, hindi sapat mga kapatid. Dahil ang totoo mga kapatid, without God at work, it is still incomplete. Kahit sundan mo lahat ng hakbang ng kaligtasan, kung wala ang Diyos na gagawa, mga kapatid, sa buhay natin, walang kaligtasan ng tao, mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya nga sinabi dito, mga kapatid, sa Biblia, the supremacy of God, mga kapatid, na siya talaga yung masusunod sa ikaliligtas ng tao. Hindi ikaw, hindi siya, hindi kung sino, mga kapatid. Hindi ang relihiyon ang magsasabi, dahil lahat ng relihiyon ay magsasabi, pag pumasok ka dito, ligtas ka. Walang relihiyon na magsasabi na pag pumasok ka, ay naku, sinayang mo lang yung oras mo dito, hindi ka maliligtas. Walang relihiyon. Walang relihiyon na magsasabi ng ganon. Ang sasabihin ng relihiyon, pag pumasok ka sa simbahan, dito pag nagpatuloy ka, kunadagat, maisalakan ka. Ang totoo mga kapatid, amen, Diyos ang may hawak ng kaligtasan nating lahat, mga kapatid. Kaya kung tayo'y magmamalaki sa ating katuwiran, kung hindi ka iligtas ng Diyos, hindi ka na ililigtas, wala tayong magagawa, mga kapatid. At kahit kung ikaw naman ay luglok ng kasalanan, mga kapatid, at makita ng Diyos na ikaw ay may pagpapakumbaba at magsunod sa kanyang salita, mga kapatid, kahit ano pa man yung kasalanan mo, kung ililigtas ka ng Diyos, kayang-kaya kang iligtas ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ba mabuti ang Diyos, mga kapatid? Hallelujah, Brother Mario. Na tunay nga tayo ay mga tinubos ng Panginoon sa aming mga kasalanan. Kaya salamat sa Diyos. Ilagay natin yan sa isipan natin. Dahil Sister Josephine, marami nang nabautismohan dito. Maraming tumanggap ng Espiritu Santo, alam na nila yung Biblia, alam na naturuan na sila, akala nila alam na nilang lahat, at karamihan sa kanila wala na dito. Amen. Yes, may pastor sila. Itong tanong ko, yan ba'y binigay ng Panginoon sa inyo? Hindi ko sinasabing wala. May pastor sila. Yan ba'y binigay ng Panginoon sa kanila? See? Dahil kailangan tayong mabuhay. Kung gusto nating maligtas, kailangan nating gumawa sa kalooban ng Diyos. Kaya yan. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Kaya pag minsan magaling na, hindi na sila susunod. Pag nakita nilang ganito, ayaw na nila. Hindi na sila gagawa, hindi na sila susunod. Nasaan ka ng kalooban? Pastor, basta mahalaga, nakasunod ako sa steps of salvation. Yun yung temptation, mga kapatid. Tiyakin natin na tayo'y nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Inuulit ko, mga kapatid, Diyos dapat ang may akda ng lahat ng nilalakaran natin. Hindi ikaw ang pipili ng relihiyon. Hindi ikaw ang pipili ng pastor, mga kapatid. Hindi ikaw ang pipili ng bersikulo. Dapat binibigyan tayo ng Panginoon, hallelujah, ng mga bagay-bagay na yan. Kung gusto natin talagang maligtas, dapat ang relihiyon, ang paniniwala, galing sa Diyos, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos, galing sa Diyos, mga kapatid.
makita ang Diyos sa kaligtasan natin, dapat lumakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinulat dito sa Biblia, mga kapatid. Sabi dito, sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and not that of yourselves." Hindi tayo maliligtas dahil sa sarili natin. Kaya kahit anong gawing tamblingin mo dyan, kahit anong gawin mo, mga kapatid, hindi tayo maliligtas ng gawa natin. Because salvation is a gift of God. Regalo ng Diyos. Ang regalo ay hindi humahanap ng kapalit. Pag yung regalo may kapalit, hindi regalo yun. Ano birthday ni Inang, kanya na ganun, Sister Jonalyn, ibugkaw mo man. Inang mo ni ko, ha? Lilia? No birthday mo, Inang, tadat itugot-tugot ng regalo ko na. Mayat na dyan. May tirina mo. Di ba? Birthday mo, di alam mo na, pag may nakita kang regalo doon, alam mo na, kanwari eh. Para kanino ba yan? Ito naman. Birthday mo, alam mo na yun. Di ba? Masaya ka, alam mo na yun, Ang inaabangan mo lang, baka may ka-birthday ka doon. Baka hindi sa'yo ibigay. Nung nalaman mong wala nang iba ito. Sureball na ito, sa akin na ito. Pero nakakalungkot pag sasabihin niya, ibibigay ko ito kung ang regalo dayjay. Di ba? Mga kapatid. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, ay regalo. Hindi dahil gumagawa ka, kaya ka ririgaluhan. Naintindihan ba natin ito? Bago pa tayo pinanganak, mga kapatid, namatay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para pag manampalataya tayo sa Kanya, ay mapapatawad ang ating mga kasalanan. Malungkot yung iba, mga kapatid. Salamat dahil hindi ka pa nakakagawa ng kasalanan. Meron ng regalo na handa kang patawarin sa kasalanan mo. Natimpad na ito yung Diyos na magsiserbihan tayo. Naintindihan na natin, hindi sa gawa natin. Gumawa na siya, mga kapatid. Not of works. Ito ang dahilan, lest anyone should boast. Hindi daw sa gawa natin, baka magyayabang talaga tayo. Amen. Ayaw, wag tayong ganon. Ganito naman ang maganda, mga kapatid. Pag binigyan ka naman ng regalo at tinanggap mo, wag mo namang gawan ng masama yan, nagbigay sa iyo ng regalo. Dahil sabi ko nga, pag may kapalit, hindi regalo yun. Tama ba? Pero pag nakikita mo siya, ay pinapansin mo naman siya. Ay, ito yung nagbigay ng regalo ko. Kawayan ko para dublehin niya sa susunod. Pansinin mo, binigyan ka niya na nga nung hindi mo siya pinapansin, lalo pag pinapansin mo na siya, pati pa ako, makakaway ko mga kapatid, dudublehin niya na. Hindi ba magandang ugali din naman na yan, na sa kabutihan na nagbigay ng regalo sa iyo na hindi naghahanap ng kapalit? Siguro maganda naman, nasuklian din natin ang magandang bagay. Kaya ito, mga kapatid, ang totoo. Kaya kung mayroong mga taong naglilingkod sa Diyos, dahil ang totoo, kaya sila naglilingkod, nakatanggap sila sa Diyos ng regalo. Kaya tuwing naiisip nila yung regalo ng Panginoon, hallelujah, hindi sila mabayag, na hindi sila makagawa ng magandang bagay sa nagbigay ng regalo na walang kapalit sa buhay natin.
Doon na tayo naglilingkod. Eh, ang sama naman ng ugali mo, John. Binibigyan ka ng regalo tapos hindi mo siya pinapansin. Subukan kaya natin. Yung nagbibigay sa'yo ng regalo, hindi mo pinapansin. Mga kapatid, hindi mo inaalala. Tapos pag may kailangan ka, doon lang tayo tatawag sa kanyang butihing pangalan. Ano kayang pakiramdam niya, mga kapatid? Dapat magkaroon din naman tayo ng tamang pag-uugali. Ang tawag dito sa English ay remuneration. Yung gumawa sa'yo ng mabuti, gantihan mo. Pag sinabi kasing ganti, iba yata yung rinig ninyo sa ganti. Masama eh. Hindi. Gantihan mo rin ng mabuti. Hindi tayo masamang tao, mga kapatid. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa atin na binigyan tayo ng regalo para gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Hindi yung pagkatapos natin tinanggap yung regalo sa Diyos na tayo patawarin at tanggapin kung sino man tayo. Maaalala na lang natin siya kung meron tayong kailangan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong ganun, mga kapatid. Sa kabutihan ng Diyos ko lang, tikinaimbag ti Apo, dapat nagaramid kayo, pinasayaan, haleluya, kay pakayakan na, haleluya, kay pagragsakan na, kay makayayaw, itinadala na ng sa kadayaw ni Apo. Purihin ng Panginoon. So whatever a man does for his salvation cannot and will not make him saved without God working on it. Kaya yun ang isang tukso eh. Pag nasunod mo na yung steps of salvation, lalo na ngayon, maraming nagkakalat ngayon na pagtuturo. Pag ikaw daw ay ligtas na, lagi ka daw ligtas. Yun ang nakakatakot pag nilunok mo yung pagtuturo na yun. O hindi ka na nagsisimba, ligtas ka pa rin. Namumuhay ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Umiinom ka ng alak, Brother Ole, ligtas ka pa rin. Ay kung totoo yun, maganda yun. Galing ako dyan. Kung totoo yun. Pero alam niyo, mas pipiliin ko na ngayon. Mas sigurado. Mabuhay sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mahirap kung mahirap. Pero sinasabi ko nga, mas mabuti ng magtiis sa mundong ito kaysa maghirap tayo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ngayon na lang tayo magtiis kaysa doon tayo sinusunog sa impyerno, mga kapatid. Pagtiisan na lang natin na huwag magbisyo, huwag magsalita ng masama. Pigilan at labanan ang paggawa ng kasalanan sa buhay. Pagtiisan natin yan at paglabanan. Kaysa naman magawa natin yung gusto natin sa mundong ito at doon naman ay susunugin tayo ng habang buhay, mga kapatid. Na hindi rin naman natin alam kung hanggang ilang taon lang tayo sa mundong ito. Na ang dapat araw-araw, sabi natin lahat araw-araw, araw-araw dapat naghahanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan. Kaya tayo'y patuloy na maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ulitin ko hindi tayo naglilingkod para maligtas. Naglilingkod ka ng buong puso, buong lakas, buong isip at kaluluwa sa Diyos dahil binigyan ka niya ng regalo na ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Dahil dito sa Biblia, mga kapatid, meron tayong mababasa na pagtuturo ng Panginoon na binasa natin kanina. Sabi ko nga, nakakalungkot dahil ito lahat ng tao, ginagawa ng lahat ng tao ito. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Mateo 7:21, hindi lahat
ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga hindi tayo dapat mag-easy-easy sa paglilingkod. Pag relax tayo sa paglilingkod, mag-ingat tayo mga kapatid. Ulitin ko ha. O, narinig nyo? Ulitin ko. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Mabuti na lang hindi lahat. Kung lahat, wag na tayong tumawag, mga kapatid. Brad na lang, Brad. Diba, yun ang napapanood na, bro. Kasi nga daw, pag tinawag mo siya ng Panginoon, baka hindi daw sigurado eh. Ang sabi dito, may kadugtong naman eh. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok. Ang sigurado lang ay ito, yung tumatawag sa Kanya ng Panginoon at gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya pinaliwanag ng Panginoon, mga kapatid, na sa panahon ng paghukom sa mga binasa natin, verse 22, verse 23, sa Mateo 7, sabi ng Panginoon, pagdating ng araw na yon, may tinuturo siyang araw. Marami ang magsasabi, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa pangalan mo? Hindi ba kami nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo, Panginoon? Hindi ba kami gumawa ng mga dakilang bagay sa pangalan mo? Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon kanina, hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng katampalasan. May naalala tuloy ako, mga kapatid. Yung mga ayaw sumunod sa akin noon dito, hanggang ngayon nga daw, nagpo-prophesy eh. Iyan, dyan sila nagtatago eh. Di ba yung, tapos nagpo-prophesy dyan, no? Hindi daw doon. Hindi daw doon. Ipapaliwanag ko yan, mga kapatid, baka mamaya ayaw na ninyo. May great gift of prophecy ka, may kapangyarihan kang tinanggap sa Panginoon na baka mamaya ayaw mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Dahil ang pinakamahalagang point lang naman talaga doon, ikaw ba'y gumagawa at nabubuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos? Amen. Dahil kahit ano pa, gaano pa kaganda yung ginagawa mo, sabi ng Panginoon, kung hindi tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos, makiingat tayo, mga kapatid. Maraming mabait pag Sunday. Kaya ngayon, matalino ang demonyo. Ang church ng Panginoon sa Biblia ay apostoliko. Kaya maraming apostoliko ngayon. Pero ang tanong, sa church, apostoliko ba? O yung turo lang yung apostoliko? Hindi ko didibatihin sila, mga kapatid, kung sino pa man. Marami na ngayon ang nagtuturo ng apostolikong pangangaral, pero hindi sapat yan. Dahil kahit yung simbahan ay nagtuturo ng apostolikong pangangaral, kung hindi ka nabubuhay, mga kapatid, sa pamumuhay ng mga apostoliko ng Panginoon, hindi ka apostolik, mga kapatid. Nagtuturo ka lang ng apostolik. Tulungan tayo ng Diyos. Kaya nga tayong mga Pilipino, magpasalamat tayo. Yung pananampalataya natin, paganda ng paganda. Dahil noon, mga kapatid, nung hindi pa pumasok dito yung mga Espanyol, wala pang Katoliko noon. Mga Muslim ang tao sa Pilipinas, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga tao, mga kapatid, na tumatawag sa mga pagano, karamihan. Sa nature, haring araw, yan. Yan ang mga Diyos natin noon, mga Pilipino, ganyan talaga noon. Nung dumating yung mga Espanyol, sabihin na lang natin Katoliko, salamat din sa Panginoon. Bakit?
Nabuksan tayo mga kapatid ng pagkakataon na maunawaan ang Biblia. Yan. Pero hindi pa rin sapat dahil marami naman silang tinuturo na wala naman din dito. Pero buti na lang, dinala nila ito. Oh. Dahil at least nakita natin yung turo ng Biblia kaysa wala. Paano mo malalaman yung tama? Oh. Mga kapatid. Tapos na-convert tayo, na-convert sa kung ano-ano pang pananampalataya. Huwag tayong mag-aalala, mga kapatid. Huwag tayong magpapadala sa kung ano-ano pa mang bagay. Kung paganda ng paganda yung pananampalataya mo at paayos ng paayos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Naturuan din tayo ng apostoliko, mga kapatid, noon. Pero hindi pala sapat yun, mga kapatid. Kailangan tayong maturuan, makarinig ng apostoliko, mga aral. Pero ang pinakamahalaga, kailangan tayong mabuhay, apostoliko. Yan ang kalooban ng Diyos. Shall we say, praise the Lord, mga kapatid? Tulungan tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Dahil kahit noon, nandoon pa tayo sa dati, ang nanalangin ako doon, alam niyo, lumalabas sa bibig ko. Lord, I want to pastor an apostolic church of Jesus Christ. Kaya nga nagtataka sila noon Noon sa taas, di ba? Apostolic Church of Jesus Christ. Tapos pangalan ng reliyon sa ilalim. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Sabi nila. Sabi ko, hindi ba ang church ng Panginoon apostolic? Sa bagay, sabi naman nila. Amen, mga kapatid. May Pentecostal experience. Amen. Pero ang church, apostoliko, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Na dito, mga kapatid, sa pagtuturo, naway maunawaan natin. Tignan natin yung lakad natin kung tayo'y lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kahit tama yung pagtuturo sa iyo, at hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon, itong sabi ng Panginoon, ang makakapasok lang doon ay yung gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, may mga magsasabi mamaya, ayan, marami kasi silang nagawa mga kapatid. Buti hindi sinabi doon yung kami ang nagkarpintero dyan, wala na doon. Kapangyarihan na lang yung sinabi ng Panginoon. Nagpalayas ang demonyo, gumawa ng mga dakilang bagay, at nagpropesiya. Kapangyarihan yun, mga kapatid. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi pa kalooban ng Diyos yun, Pastor. Kalooban din naman. Kalooban. Bakit araw-araw? Sa buong buhay mo, 24 hours kang nagpa-prophesy, kung ganon, mabuti yun. Hindi naman ako maniwala, mga kapatid, na ganon. Dahil ang propesya, minsan, maiksi lang na pananalita yan. Minsan, maliban na lang, kung ikaw ay propeta, ayan, mga kapatid. Pag propeta ka dyan, pag lumabas ka sa lungga mo, nako, pag nagsalita ito, salita ng Panginoon ito, naku, kinakatakutan yan. Basta lumabas sa lungga yan, propeta, ay naku, mayroong sasabihin ng Panginoon, sasabihin nila. Mga kapatid, hindi naman mula 24 hours gumagawa ka ng himala. Wala namang ganon. Maganda kung meron, mga kapatid. Maganda. Hindi nga lagi Amen. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi sila maliligtas.
Ang dahilan, mga kapatid, hindi sila lumalakad sa kalooban ng Diyos. Dahil unang-una, bakit natin ipagmamalaki sa Panginoon? Panginoon, ba't di mo kami papasukin, gumagawa kami ng kapangyarihang mga bagay? Unang-una, ang kapangyarihan ay nagbumula sa Panginoon. Hindi galing sa atin. Sabi ko kanina, hindi tayo makaligtas ng sarili natin. Pag ako'y nanalangin sa may mga sakit, makinig kayo, Rachel, Inang Josephine, hindi ako ang nagpapagaling. Makinig kayong lahat. Kailangan nyo ng panalangin. Yan naman kalooban din ng Diyos, ng elder ninyo. Ayan. Pero hindi nangangahulugan si pastor yung nananalangin. Siguro may mga gift ng mga tao. Pero hindi pa rin siya yung nagpapagaling, mga kapatid. Ay, hindi natin pwedeng ibalik sa Panginoon. Di ba, Panginoon, kami ay ganito, kami. Sabi nila, sandali lang, saan ba galing yung kapangyarihan na yan? Yun, mga kapatid. Huwag nating isusungbat sa Diyos yung bagay na galing sa Kanya. To validate your salvation. Siya din yung gumagawa eh. Hindi tao ang nagpapalayas ng demonyo. Hindi mo kayang palayasin yan. Diyos ang nagpapalayas niyan, mga kapatid. Kahit anong gawin mo dyan, mga kapatid. May nakita ko noon dating pastor, tinutusok dito. Naahawa ko doon sa babae. Buti wala na tayo doon, mga kapatid. Nagpapalayas siya ng demonyo, tinutusok niya dito. Yung babae, mga kapatid, naahawa ko. Sabi ko, hindi ganyan yung nasa Bible. Mangkukulam yata ito ako. Tingnan ninyo, nagtuturo din ng apostoliko yon. Wala akong nabasang ganun, sinusundot dito. Ako tinatakot ko, sabi ko, babautismuhan kita sa tubig sa pangalan ni Jesus. May demonyo ka? Yun ang ginagamit ko. Dahil ang demonyo, ayaw ng tubig yan. Amuin mo yung katabi mo, baka hindi na naliligo, mga kapatid. Ayaw niya ng tubig ang demonyo. Gusto niya lang sa ibabaw ng tubig. Babautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka dyan. Ayaw niya, siyempre. Ayaw niya. Kikisay-kisay siya. Ayaw niya, mga kapatid. Nasubukan niyo na yan, nakakita, ayaw. Pumayag siya, di ba? May mga ganon. Pumayag na magpabaptize, pero nung dudun na sa tubig, ayaw na. May mga ganon, mga kapatid. Ayaw. Wala sa atin yun. Kukuha ka ng kutsilyo, saksakin kita pag hindi ka lalabas dyan. Hindi mo siya matatakot na. Mga kapatid, nakikita mo ba yung muscle ko? Lalayas ka ba dyan? Hindi, wala. Tawanan ka lang ng demonyo pag gano'n. Baka yung mukha mo siguro aalis yan pag nakita. Sabi ng demonyo. Wala sa tao. Sa Panginoon. Sabi ko nga, mga kapatid, sa totoo lang, hindi nga doktor yung nagpapagaling, hindi rin gamot yung nagpapagaling eh. Nupod mo dahil amin ko mga sumrot. Kung totoo yan na nagpapagaling lahat ng gamot, wala sanang namamatay sa sakit. Ang totoo, mga kapatid, hallelujah, Diyos ang nagpapagaling dahil kung hindi ka pagalingin ng Panginoon, kahit laklakin mo pa lahat ng gamot, mga kapatid, kahit puntaan mo pa lahat ng doktor, mga kapatid, pero kung kahit wala kang pambili ng gamot, hallelujah, at meron kang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa Diyos. Wag natin, Lord, nagpalayas ako ng demonyo. Kailangan maligtas ako. Sabi ni Lord, sandali nga. Sino ang nagpalayas? Ako, Lord, hindi ako nag-toothbrush ng isang buwan. Kaya nasa, nabayas ka. Hindi kinaya ng demonyo, Richie, lumayas ka. May narinig ako, may gulay. Sabi, sino may gulay? Hindi kinaya ng demonyo, Brother Rolly. Subukan mo. Kayong dalawa, huwag kayo mag-toothbrush, bilis.
Kinsyong, kayo, 4 kayo sa bahay ninyo. Para pagdadating na yung ano. Sasabihin ng may demonyo, ayaw ko na. Hindi totoo yun ha. Mas gusto ng demonyo yung mabaho, mga kapatid. Oh. Yun ha. Mamaya gawin ninyo, wala. Hindi totoo yun. Diyos ang may gawa. Ha? Kung may himala, Diyos. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, pag dumating na si Antikristo sa mundong ito, dadating si Antikristo dito, amuyo dagita ribulto, pag-arawan na kano. Pagbasa kay ti Biblia, no tatapay lang ang ngaron nga gargaraw, nagaduti mamatin, dikide. Dikide. Di ba? Inang Josephine, di ba? Tatang gargaraw, ang mama, kabubuto nga no, naggaraw dahi ta, nag-agsarita. Kumusta ka, Josephine? Ay, lalo nga, aduti mamati. Ito pa yung nakakalungkot, mga brother Rolly. Magpapakita daw siya ng tanda mula sa langit. Aduti maalilaw lang to. Oh, yun ang nakakalungkot. Tandaan ninyo, ha? Hindi lahat ng kapangyarihan na nakikita natin ay galing din sa Diyos. Oh. Pero siya ang may kontrol ng lahat ng kapangyarihan dahil kahit kung ayaw anong gawin nila, kung sinabi nila, tama na yan! Tama na yung kapangyarihan ng kadiliman na yan, tama na yung kapangyarihan ng mga demonyo na yan, tama na yung mga magkukulang na yan, wala na silang magagawa, mga kapatid. Purihin ng Diyos, mga kapatid. At gagawin niya ng Panginoon dahil sa lang ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba, mga kapatid. Hindi sa gawa. Hindi siya against sa prophecy. Gift nga rin ng Holy Spirit yun eh. Hindi siya against sa miracle. God is a God of miracle nga rin. Hindi siya against dyan, mga kapatid. Dahil pangalawa, mga kapatid, inutusan niya ngayon mga alagad na gawin yun eh. Bibigyan ko lang kayo ng pagkakaiba para maunawaan ninyo. Dahil noon June, muntik na kayong maloko-loko noon eh. Mga kapatid, kalooban niya yun, inutusan niya yung mga alagad. Basahin niyo sa Luke chapter 10. Yung 70, pinagparis-paris niya. Tigdadalawa kayo, sige, humayo kayo. Luke chapter 10. Tapos bumalik sila, nag-report sila, verse 17 to 20. Bumalik silang masaya, sabi na, Lord, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Sa pangalan mo, Panginoon. Ang dami nilang ginawa. Mga kapatid, mga dakilang bagay. At ang sabi ng Panginoon, totoo yan, nakita ko si Satanas nahulog, sabi niya. Mahilig si Satanas sa taas eh. Mga kapatid, mahilig yan sa mga matataas. Kaya huwag kayong magtaka dun sa iba, mga kapatid. Bakit sa taas? Nahulog si Satanas, sabi nila. Totoo yung mga pinagsasabi niya niyan na gumawa kayo ng mga dakilang mga bagay. Ay magpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Nung nag-report sila, masayang-masaya sila, mga kapatid. Mga demonyo ay natakot sa ministeryong pinagkaloob ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagapi nilang kaaway, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa kanila, makinig kayong lahat. Dahil binigyan ko kayo ng authority, galing lang sa Panginoon. Behold, I give you power and authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ito ang sabi ng Panginoon, makinig kayong lahat. Tingnan niyo. Nevertheless, ganun pa man, do not rejoice in this. Baka mamaya, puro yun na lang ang gusto mo. Sabi ng Panginoon, don't rejoice in this that the spirits are subject to you.
but rather rejoice because your names are written in heaven. Dapat ang magbigay ng kagalakan sa inyo, sabi ng Panginoon, yung pangalan nyo ay nakasulat doon sa langit. Amen. So what's your point, Pastor? Kalooban ng Diyos yan, mga paggawa ng mga kapangyarihan. Oh. Kung inutusan ka ng Panginoon. Oh. Kaya yung noon John yan, gumagawa dito noon, hindi naman inutusan. Gusto lang nilang ipakita na may kapangyarihan sila kagaya kay pastor. Oh, dahil ang totoo, hindi naman nakakalakad sa kalooban ng Diyos. O ang kalooban ng Diyos, Billy, kailangan meron kang lingkod ng Panginoon sa buhay mo. Malungkot ang Diyos sa tupa na walang pastor. Kaya nga, bago nga kayo tinawag, pastor muna, mga kapatid. Amen. Ha? Bago ako naging pastor, may pastor din ako, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Ang pinakamahalaga na ay ating kagalakan, mga kapatid, ay hindi yung mga bagay na kapangyarihan. Salamat kung meron, mga kapatid, purihin ang Diyos kung meron. Pero ang pinakamaganda, pagpasok mo sa gate ng langit, mga kapatid, ang titignan nila, anong pangalan mo, Barok? Ako po, si ganito, hallelujah. Ayan, nandyan ang pangalan mo, pumasok ka. Yan dapat ang kagalakan natin, mga kapatid. Huwag tayong magpapapukso sa mga tao at sa kaaway. Ang minsan ang kagalakan natin sa mga gamit, sa mga pera, sa mga titulo, sa kung ano-ano pang ang bagay sa mundo dito. Ang totoo na dapat natin kagalakan, mga kapatid, at kasiyahan, hallelujah, ay ang pangalan natin ay nakasulat sa buhay na walang hanggan. At hindi yan imposible, mga kapatid. Sabi ko, hindi yan imposible. Kung tayo'y lalakad sa kalooban ng Diyos, walang imposible. May kaligtasan. You are saved. I said, you are saved by doing the will of God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya lagi nating siguraduhin ang ating kaligtasan. Huwag tsamba-tsamba, mga kapatid. Lalo na ngayon, ang dami ngayon nagtuturo na kapag ikaw ay mayaman, nasa iyo ang Panginoon. So sa mahirap, walang Panginoon? Mga kapatid, mag-ingat tayo. Sabi ni Agor nung nanalangin sa mga kapatid sa Proverbs 30, tignan nyo maigi. Huwag mo akong gawing mayaman, Panginoon. At huwag mo naman akong gawing mahirap. Kailangan mabuhay tayo ng tama, mga kapatid. Sabi niya, dahil ko na. Ganun siya manalangin tayo kasi sobra-sobra tayo pag manalangin. Lord, bigyan mo ko 10 million, Panginoon. Sobra-sobra. Ang tanong, anong gagawin mo? Magiging humble ka ba o magiging hambog? Kasi sabi ni Agor, mga kapatid, baka pag pinayaman mo ako, makalimutan na kita, Panginoon. See? Dapat ang hangarin ng puso natin na hindi kung ano ang maabot natin sa mundong ito, kung hindi. Ang puso dapat natin na natili ng Lord, kahit anong mangyari. Ang mahalaga, hindi ka mawala sa akin, Panginoon. Huwag mo akong gawing mayaman. Yung iba naman, Lord, gawin mo kong mayaman, wala akong pakialam. Sabi niya, huwag mo akong gawing mayaman, baka makalimutan na kita, Panginoon. Pero sabi niya, Sister Priscilla, wag mo rin akong gawing mahirap. Dahil baka sa sobrang hirap ko, makagawa na ako ng masama. So see, mga kapatid, dapat ang hangarin natin, tama lang. Tama lang.
kung mapagkatiwalaan tayong yumaman, ang hangarin dapat natin at ingatan ay manatili tayo sa Panginoon at lumakad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, para lalo pa tayong pagkatiwalaan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Sa buhay na ito. Hindi ako against sa mahirap, hindi ako against sa mayaman. Dito ako against anuman ang kalagayan mo, mahirap man o mayaman. Kung ayaw mo ang Diyos, kawawa ka. Pero naman ang kalagayan mo, kung ang Diyos ang pinakamahalaga sa iyo, kapatid, ikaw ang tunay na nakakaunawa ng kayamanan kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Sandali lang. May naramdaman ako. Baka may magsasabi dito na, pastor, ako kasama ko ang Panginoon araw-araw. Ang tanong ko, paano ka nakakasigurado? Kaya kahit hindi na ako magsimba, pastor, kasama ko ang Panginoon, paano ka nakasigurado nga ron? Dahil may tanong dito, nilagay ko dito, mga kapatid. Diba? Gawin ang kalooban ng Diyos. Mabuhay sa kalooban ng Diyos. 100% ligtas ang tao, mga kapatid. Kaya ang tanong dito, papaano tayo mabuhay sa kalooban ng Diyos? Yan ang magandang tanong, mga kapatid. Okay? Ulitin ko, walang pagdududa. Pag lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, ligtas ka. Ang tanong, paano mo malalaman na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos? Yun ang tanong. Ayun ang dapat nating alamin. Sabi kasi ng lolo ko sabi ng tatay ko sabi ng nanay ko mga kapatid. Ayan, mga kapatid. Ang bigat kasi yung Bible ko Ito na lang. Lumalakad ka sa kalooban ng Diyos pag ikaw ay lumalakad at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng Bible study. Kaya kailangan natin ng mapaalalahanan. Kaya nga dito araw-araw nagbabasa tayo ng isang chapter, isang araw. Dahil hindi mo pwedeng hula-hula ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, Sister Josephine, hindi ka na mahirapan, nandito. Ang Word of God ay plano ng Diyos. Ang sentro ng Biblia ay ikaliligtas ng tao. Kaya nga ang mababasa nyo sa Biblia ay mga bawal. Iwasan! Yan lang ang mababasa nyo sa Biblia at dapat gawin. Yan lang ang laman ng Biblia. Mga dapat iwasan at mga dapat gawin. Yan lang ang laman ng Biblia. Para hindi kayo mahirapan. Kaya may makikita kayo dyan mga experiences nila na hindi dapat tularan. Okay? At makikita din natin yung mga talata dyan na dapat nating gawin. Dahil sa salita ng Diyos natin masusumpungan. Ang pinakaplano ng Diyos sa'yo, sa atin. Naituro ko nung Bible study nung Friday na sinabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi lang ang tao ay nabubuhay sa pagkain, kung hindi sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, ang katawan nating mga tao, ang disenyo ng Diyos para mabuhay ng totoo. Maraming nabubuhay pero hindi nabubuhay ng totoo. Ang design ng Diyos sa katawan mo ay hindi lang mabuhay sa pagkain. Ang design ng Diyos sa buhay ng tao, mga kapatid, ay mabuhay sa pagkain at mabuhay sa mga salita ng Diyos. Yan ang tunay na buhay, mga kapatid. Kaya kung walang salita ng Diyos sa buhay natin, saan tayo nabubuhay? Kaya nga nagkakaproblema ang mga tao, mga kapatid, dahil hindi tayo nakakalakad sa kalooban ng Diyos. Tandaan niya, nagsimulang masira ang buhay ng tao nung ang tao ay hindi sumunod sa salita ng Panginoon.
Nasisira ang tao pag lumalabas sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kaya itong gagawin natin, mga kapatid, makinig kayo lahat. Handa na ba kayo? Ano man ang mga nangyari sa buhay natin na hindi maganda dahil wala tayo sa kalooban ng Diyos, ayusin natin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung dadalhin natin ang buhay natin sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ay dakilang makapangyarihan na kaya pa rin niya tayong tulungan at kaya pa rin niyang gumawa. Hallelujah! Na magandang bagay sa buhay natin. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Hallelujah! Therefore, if any man be in Christ, he is a new creator. Hallelujah! All things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah! Kaya ayusin ang Diyos lahat. Sabi ko, kaya ayusin ang Diyos lahat. Kung tayo'y mananahan sa kalooban ng Diyos. May kapatawaran, may kagalingan, may milagro, may pagpapago, hallelujah, may pag-asa kung tayo'y mabubuhay sa kalooban ng Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Gusto nga inang, ano na ganun? Inang Lilia. Inang Lilia. Pansinan kantuan na, lumabas ka tata. Ag-aamam mo tayo na. Amom nagan ko? Richard? Harap-rupak laday dyan. Pakawanan na kapo. Kaya, nagkaroon lang ng problema ang tao nung lumabas sila sa kalooban ng Diyos. Nung ginawa ng Panginoon ng tao, hindi siya nagplano na ang tao ay mamatay. Hindi niya plano yan. Hindi nga siya gumawa ng sementeryo, hindi siya gumawa ng ospital. Kasi ang plano ng Diyos sa atin ay napakaganda, maluwalhati, mga kapatid. Walang karamdaman, walang kamatayan ang plano niya. Anong nangyari, pastor? Ito kasi ang tao, ayan, lumabas sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kainin, o datayo matnalaing niya. O ano yung binabawal? Ayan. Lumabas sa kalooban ng Diyos. Kaya yan, nagkakaroon na tayo ng karamdaman. Kaya nagkakaroon na tayo ng problema. Sabi ng Panginoon, dahil gumawa kayo ng kasalanan, sabi ng Panginoon, tingnan ninyo hindi pala dapat manganak ang babae na masakit, Sister Priscilla. Ay baka 3,000 mga anak ninyo pag walang sakit. Manganganak na ako, relax, na. Pangilan mo na yan, 3,298. Kasi walang hirap eh. O, tatawa-tawa kayo, yung ibang hirap na lang ng anak pa rin ng anak eh. E di paano na pag walang hirap, di ba? Ay sabi ng Panginoon, nung sumaway ang tao, sabi ng Panginoon, dahil sumaway kayo babae, simula ngayon, pag nanganganak kayo, maghihirap kayo. Kaya yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos, balikan natin yan. Wala pang nanganganak nung sinabi ng Panginoon yan. O, meron na ba kayong nakitang nanganganak? Wala. Yan ang makikita ninyo. Nagkaroon ng sumpa sa atin dahil lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. Siya kasi yung promotor, kaya nagkasala din yung asawa niya. Kaya sabi ng Panginoon, kayong mga lalaki, kayo naman, paghihirapan ninyo ang mga bagay-bagay. Ay noon, magandang buhay ko noon, mga kapatid. Mas gumanda ngayon. Okay, mga kapatid. Masyado kayong palabintangin dyan, mga kapatid.
Paghihirapan, Brother Rolo. Oo, pag may anak ka na, ay, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Oo. O nung wala kang anak, nakikipagagawan ka sa pagkain, sa lahat. Ngayon, para sa kanila. At lahat, handa kang maghirap. Pero hindi pala, yun ang plano ng Diyos kung mananatili ang tao sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, Sister Josephine, nung wala tayo sa Panginoon, di ba may sakit ka? O, pirahan ka na nga eh. Pero nung napunta ka ngayon, naglingkod ka sa Panginoon, pumasok ka sa kalooban ng Diyos, tingnan mo, pati doktor nagtataka na yung cancer mo na dapat alisin, mga kapatid. Tingnan ninyo, pag ang kailangan lang nating gawin ay babalik, haleluya, sa kalooban ng Panginoon. Huwag na kayong mag-eksperimento, huwag na kayong magpagod. Ang kailangan mo lang po gawin, bumalik tayo sa kamay ng gumawa sa atin, na siyang nakakaalam ng tunay na kailangan mo at totoong makaayos ng buhay natin. Tayo kasi gusto natin mabilisan kaya sa mga tao tayo lumalapit. Pag hindi ganitong gawin mo, maayos ang buhay ninyo. Hindi ganitong gawin mo, yayaman ka kaagad. Hindi ganitong gawin mo, tayo naman gusto natin kaagad. Ang totoo, hindi nga. Ang totoo mga kapatid, makinig kayo, siya nga may problema siyang hindi niya kayang ayusin Huwag kayong magpapauto sa tao. Ganitong gawin mo, yayaman ka. Kaya noon, merong kakausap sa amin na mayaman daw. Mayaman daw, namimigay daw ng mga milyon. Di nakikinig kami nung una. Sabi ko, lalabas nga ako, tignan ko nga yung sasakyan niya. Kung totoo. Ako, dali, kwentuhan na lang tayo. Huwag tayo magpapauto sa gawa ng kaaway. Lalo na kung tao lang. Mga kapatid, mabuti kung yung tao talagang may Diyos sa buhay niya, mga kapatid. Tutulungan tayo niyan. Sabi ko, tutulungan tayo niyan, mga kapatid. At alam mo, may tulong ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung alam mo na yan ang Panginoon, at lalo-lalo na kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, walang pagdududa. Walang dapat ikatakot, mga kapatid, kung lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka dapat matakot. Dahil lahat ng mangyayari sa buhay mo, makinig ka, lahat ng mangyayari sa buhay mo, kung lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, meron kang Diyos na gagawa ng dakilang bagay sa buhay mo. Kaya ka natatakot, kaya ka nag-aalala, kasi alam mo, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag nagka-problema ako, anong mangyayari sa akin? Pero yung taong lumalakad sa kalooban ng Diyos, sige, gawin nila yung gusto nila, sige. Hindi naman nila kayang gawin yan pag hindi ipahintulot ng Panginoon. Ngayon, paano yan, Pastor? Natuloy yun, sinira-siraan ka nila. Okay lang yun. Bakit? Sino ba yung totoong nasiraan? Ang alam nila ako. Ang hindi nila alam sila. Bakit, mga kapatid? Hanggat kasama mo ang Panginoon sa buhay mo, kahit anong gawin nila sa iyo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! May lakas ka ng loob sa mundo nito na nabuhay. Hallelujah! Kahit anong sabihin nila ang pinakamahalaga sa atin, ang binabandayan natin hindi yung salita ng mga tao o hindi, ang salita ng Diyos na kailangan natin upang manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Huwag mong bantayan yung sasabihin ng mga tao. Ang bantayan mo ang salita ng Diyos kung ikaw pa ba'y lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Kahit anong sabihin nila, maganda, pangit, ay kahit ano, ang tingnan mo nakakalakad bago sa kalooban ng Panginoon. Dahil mga kapatid, itong totoo, kahit anong gawin nila sa iyo, hallelujah, hindi mo dapat ipag-alala. Sabi ko, pag lumalakad ka sa Diyos, sa kalooban niya, hindi ka niya pababayaan. Pangalawa, ang Diyos, hindi alam nila ito mga tao, ang Diyos ay naghihiganti para sa mga anak niya.
Ha, mga kapatid? Kaya ang bantayan mo lagi kung ikaw ay nasa kaluba, wag yung gaganti ka, wag yun. Hindi tayo nagtuturo ng ganyan dito, mga kapatid, ha? Hindi member dito yon pag naghihiganti. Ayaw ko ng ganon. Hindi tayo ganon. Ang plano, paano kaya ako makakaganti? Huwag ganon. Ang isipin mo kung paano ka manatili sa kalooban ng Diyos. Dahil ang lahat ng problema mo pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos ay problema na rin ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah! Sabi ng Biblia, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin sapagkat ang Panginoon ay nag-aalala, nagmamahal, nag-iingat sa kanyang mga anak, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. May magandang nangyari sa buhay natin. Bantayan natin yung ugali natin. Kailangan lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon. Yumayaman ka, bantayan natin ang sarili natin. Dapat lumalakad ako sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang pinakamahalaga, mga kapatid, sabi ng Panginoon, masumpungan ang ating mga pangalan sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, at paano kailangan tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! May mangyaring masama sa ating mga kapatid. Tutuksuin tayong magiganti. Tutuksuin tayo na gumawa ng parang sabihan nila, babantayan ko ang sarili ko. Hallelujah! Kailangan akong manatili sa kalooban ng Panginoon. Baka ginugulo lang ako ng kaaway. Hallelujah! Gawin mo, bantayan mo lagi. Sige, salita ng Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Dahil ang hangarin ko ay makasama ka, Panginoon, sa iyong kaharian. O purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, dakilang Ama. Hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos, maglilingkod tayo sa Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, makinig kayong lahat. Lahat ng ginagawa sa atin ng Panginoon ay tinuturuan niya tayo. Pa-amen kayo, ha? Makinig kayong lahat. Kaya kanya minamahal para mahalin mo din siya. Sabi ng Biblia, dumating ang Panginoon hindi para pagsilbihan siya, sabi niya, I came to serve. Siguro mas magandang tignan na hindi yung Panginoon yung naglilingkod lang, mga kapatid. Salamat, ginawa na ng Panginoon. Siguro mas magandang tignan na kung kaya mo kaming paglingkuran, Panginoon, mas magandang tignan na kami dapat ang naglilingkod sa iyong paanan, Panginoon. Hanggang ngayon, nararamdaman mo pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Tinuturuan ka lang ng Diyos na dapat hindi rin mawala ang pag-ibig mo sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga tignan natin ang sarili natin lagi na. Kaya ako'y nalulungkot sa mga taong ayaw tumanggap ng pagtuturo, pagsasaway, pangangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, dahil hindi nila alam. Dinadala lang natin sila sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Dapat awatin tayo. Hallelujah. Kung ayaw ninyo ako, okay lang. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako magliligtas sa inyo. Okay lang. Tanggapin ninyo lamang ang mga salita ng Panginoon. Ano ba itong pinapagawa sa amin ni Pastor? Bakit ang dami ay ganito? Ang hindi mo alam, mga kapatid, dinadala ka lang namin, hallelujah, sa kalooban ng Panginoon. Dahil pag nakapasok ka sa kalooban ng Panginoon, ayusin na ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Hallelujah. Hiramin muna natin si Billy. Diyan ka. Tayo ka dyan.
O, Panginoon ka noon, ngayon, servant ka naman ngayon. Excited siya mga kapatid. Akala niya may ibibigay yata ako. O, dito ang kalooban ng Diyos mga kapatid, dito ha. O. Hindi namin kayo dinadala mga ngaral doon dahil gusto lang namin. Punta ka doon. Punta ka doon. Punti-punti ka namang lalapit. Punta ka doon. Minsan pinipigilan mo, punta ka doon. Hindi namin kayo dinadala dito. Dahil gusto lang namin. Hindi niyo napapansin? Dahan-dahan. Ito ang ginagamit namin. Turo. Ayaw mo. Manghirap, ayaw mo. Ito, brad, sige. Kasi alam namin gusto ninyo maayos yung buhay ninyo. Pag may nagawa kayong pagkakasala, gusto namin mapatawad din kayo na gusto rin ninyo yan, alam ko. Pag may karamdaman kayo, gusto ko din yan na gagaling kayo. Pero meron kang gusto na paraan kasi nalilalabanan mo yung paraan ng Diyos. Na kami gumagamit ng salita ng Panginoon, minsan ayaw ninyo. Pero tingnan ninyo, nung nakarating ka dyan, hallelujah, hindi ka dinala ng pastor dyan. Ito talaga ang nagdala sa'yo sa kalooban ng Panginoon, salita ng Diyos. At ngayon nandiyan ka na sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Nasa poder ka na ng Panginoon. Amen. At pag nandyan ka na sa kalooban ng Panginoon, hindi na sa papayag na mapapahiya siya dahil sa buhay mo. Tutulungan ka ng Panginoon, aalalayan ka ng Diyos. Kung ikaw ay manunumbalik sa kalooban ng Panginoon, anong ginamit? Salita ng Diyos. Oh, hallelujah, may nararamdaman ako, mga kapatid. Meron ako nararamdaman hinihila ng salita ng Panginoon sa kalooban ng Diyos dahil naiintindihan natin, hallelujah, ang buhay natin ay may lumakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa kagustuhan ng relihiyon, hindi sa kagustuhan ng tao, kung hindi dahil sa mga salita ng Panginoon. Yes! Sabi ng Bible, mga kapatid, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah! Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. We need the preaching of the word. Hallelujah! We need the word of God. We need the word of God. We need the word of God. Oh, hallelujah. Kaya, sabi ng Bible, huwag tayong liliban sa pagkakatipon. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong liliban sa pagkakatipon. Bakit? Sa pagkakatipon, hindi lamang tayo nananalangin, hindi lamang tayo nagsasamba. Sa pagkakatipon, may salita ng Panginoon na magdadala sa atin sa kalooban ng Diyos. Hindi mo ba namamalayan? Hindi mo ba namamalayan na kahit parang ayaw mo na, hindi mo kaya dahil may salita ng Diyos na naghihina sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Isumadita yung naliwayan. Di ba nagtitipon tayo? Masabol na nabyan tayo. Hindi pagayaman. Oh God, hallelujah! Kaya nga ngayon, kahit anong gawin nila sa atin ngayon, pag natikman mo na ang kalooban ng Diyos, pag nasubukan mo na ang kabutihan ng Panginoon, ayaw mo nang mawala, ayaw mo nang umalis, mga kapatid. Bakit? Wala nang pinakagandang buhay kung hindi ang mabuhay sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Nararamdaman ko ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah! Sa lugar na ito, hallelujah! Kinakausap tayo ng Diyos. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon.
kasalanan na ay tanggap ka pa rin. Sa kalooban ng Panginoon, magsisi tayo, magpakumbaba tayo, magbaliklog tayo, magpatuloy tayo, gumawa tayo sa kalooban. Woo! Hallelujah! Oh God, narito ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo umiiyak dahil malungkot, umiiyak tayo dahil masaya tayo na kapag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, narito ang Panginoon. Hallelujah! Ang gagawin mo lang, Lord, sabihin mo, Lord, nararamdaman kita ba tayo, want you to fill me with the Holy Ghost. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah! Holy Ghost power, dalhin mo kami sa kalooban ng Panginoon, Word of God. Oh Holy Ghost power, dalhin mo kami sa kalooban, lumanatili sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Oh, hallelujah. It's time to worship the Lord. Meron akong nararamdaman, binibigyan ng regalo. Hallelujah. Tanggapin mo ang regalo. Itaas mo ang kamay mo. Hallelujah. Itaas mo ang kamay mo. May natanggap ng regalo. Ang isang regalo ay banal na Espiritu. Praise God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Come on, everybody. Hallelujah. Habang may panahon, habang may pagkakataon, hallelujah. Seek the Lord. Seek the Lord while you may, hallelujah. Hanggang may pagkakataon. Oh, God. Hallelujah. Buksan mo yung bibig mo. Buksan mo yung puso mo. Buksan mo yung mga kamay. Mayroong regalo. May regalo. In the name of Jesus, palayain mo ang bawat isa na papasok dito, Panginoon. Palayain mo sa pagkakabihag. Palayain mo na sila'y makalapit sa iyo, Panginoon. O purihin ka, O Diyos, hallelujah, sa iyong kalooban, sa iyong plano, purihin ka. Praise God. Sabing bisita, huwag kayong magtataka. Huwag kayong magtataka. Ganyan ang pakiramdam. Hallelujah. Umiiyak tayo, hindi dahil malungkot. Hindi dahil nahihirapan tayo, kung hindi. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Purihin ang Diyos. Luwalatiin ang Diyos. Sampayin ang Diyos. We worship you, Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord Jesus. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Nararamdaman mo ba yung Diyos na mabuti sa iyo? Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Ano mang adlang na masamang espiritu, ano mang adlang ng kaaway, ano mang gawa ng magkukulam, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. At lahat kami babalik, at lahat kami lalapit, lahat kami maglilingkod sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah.